Tikomang bibig ng depensa kasunod po ng pagpayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na buksan po ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Nang tanungin po ng media, no comment lamang ang naging tugon ng abogado ng bise na si Attorney Michael Poa. Gayunman sinabi naman ito na pinag-aaralan po nila ang ibang legal na remedyo kaugnay sa issue. Matatanda ang unang iginiit ng kampo ng bise na fishing expedition lamang ang gustong gawin ng prosecution sa pagbubukas po sa bank records ni VP Sara. Gayunman, kinatigan ng korte ang pagpapasabina sa mga ito para mabusisi kung maaaring maging ebidensya sa impeachment sa impeachment trial ang mga ito. Sa iba namang balita, kinumpirma po ng Department of Transportation o DOTR na iniimbestigahan na po ng Office of the Ombudsman ang pananagutan po ng pamilya Villar sa pagkaantala ng LRT-1 Cavite Extension Project. Sinabi po ito ni Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos tanungin sa programang ito kung may liability nga ba ang mga Villar sa delayed project. Ayon sa kalihim, naisumiti na ng DOTR sa Ombudsman ang lahat ng mga dokumento ukol sa proyekto, kabilang po ang itinayong C5 flyover na siyang cause of delay ng extension project. We were asked to submit by the ombudsman to submit ang sabi ko nga po sa lahat ng LRTs ka DOTR, i-submit yung lahat ng papel na kailangan nila, pati po yung notes kung saan na nag-scribble, pati tissue kung may sulat sila, i-submit nila. Wala pong itatago from the concession agreement, from the procurement and everything. Yan nga po ang tinig ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Mga kapatid, inaantay pa rin po namin ang tugon ng mga Villar para nga po sa isang panayam ukol pa rin sa isyong ito. Sa kaugnay na balita, inamin na po mismo ni Transportation Secretary Banoy Lopez na naging komplikado po ang LRT extension o LRT-1 extension project dahil sa itinayong C5 flyover sa Las Piñas. Ayon sa kalihim, bahagi po ng orihinal na disenyo ng proyekto ang pagtukoy sa mga lokasyon. Natatamaan po sa pagtatayo sa natitirang mga istasyon sa Las Piñas, Zapote at Bacoor. Matapos matukoy ang mga lugar na pagtatayuan ng proyekto, kumilos na rin ang gobyerno na bayaran po mga tatamaang lugar para sa right-of-way. Ang problema, biglang tinayuan ng C5 flyover ang lokasyon sa Las Piñas na titirikan sana ng LRT station, kaya po ito naging cause of delay ng buong proyekto. Kapag hindi po tinayo yung flyover, hindi po naging komplikado ho sana ang sitwasyon, in the sense that wala hong rason ang gobyerno na wag ibigay yung buong 100% na right of way doon sa original location. Yan po muli ang tinig ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. At tuloy pa rin po ang tawag ng aming himpilan sa mga Villar kaugnay pa rin po ng issue para po sa kanilang official statement. Samantala, lumalabas naman po na aabuti ng 1 hektarya ang kinakailangan na pagtatayuan ng naturang Las Piñas Station ng LRT-1 Extension Project. Ayon po sa DOTR, 4,000 square meters o halos kalahati ng kailangang lupa ng gobyerno ay pag-aari nga ng mga Villar. Nagsabi naman na daw ang pamilya Villar na handa silang ma-donate ang nasabing lupain na gagamitin po sa proyekto. Pero lumalabas na 2 sa 6 na property nila ang nakasangla pala sa bangko. Para matapos na po ang problema, 3 kondisyon ang inilatag ng DOTR sa mga Villar. Kabilang po dito ang pagbibigay ng permiso o permit to enter sa gobyerno sa mga lupang gagamitin sa konstruksyon. Pagtitiyak na walang liability ang gobyerno sa lupang kanilang idodonate at pagkansela ng mortgage sa bangko para magamit na ang mga lupa. Sa ngayon nga po'y sinusubukan pa rin naming kunin ang panig ng mga Villar sa isyong ito. For all legal intents and purposes po, kapag meron pong encumbrance ang isang lupa, yung may-ari po ng lupa na yon can still sell it, can still donate it. Pero ang tanong po dito, Manong Ted, ito po ay hindi ordinary na transaction. Ito po ay idodonate sa gobyerno. At ang obligasyon ng gobyerno ay siguraduhin na walang risk sa gobyerno para hindi din naman po matamaan ang mga commuting public insofar sa DOTR po. Kaya yan po yung sinasabi ko ngayon that is under negotiation. No? So ang sabi natin ngayon, while for all legal intents and purposes, they have all the legal right
to donate it. Mhm. Tama ho yan. Mhm. Pero tayo, we should do a counter offer to protect the government. Meeting po namin is by next week. Bibigyan, ang target pa rin namin is September 1 to start lahat. Mhm. So, bibigyan ko po sila ng 15 days. Or mas maganda nga po kapag nakikinig po ngayon ng Villar Group, nanonood, Mhm. pag-isipan na lang po nila ngayon yung ating sinasabing take it or leave it offer. Mhm. Para kapag nag-meeting po kami next week, sasabihin lang nila, oo, at saka hindi. Para matapos na rin po kami sa problema namin. Muli mga kapatid, yan po ang tinig ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Sa ngayon nga po'y wala pa ring tugon para po sa isang panayam ang mga Villar, ukol pa rin po sa isyong ito. Tuloy po ang aming pagtawag sa kanila at bukas po ang aming programa para sa kanilang panig. At mamaya, baby girl, atin din po pag-uusapan itong isyong ito kasi nga po, mga kapatid, yung pong sinasabi ni Secretary dito kahapon, kapag talaga hindi na-resolve ito, wala na munang Las Piñas Station. Wala na. Sabi niya, medyo siya ay, ramdam mo Stop na yung muna. kanyang, Frustration. yung kanyang gigil. Sabi niya, kung ayaw nyo, wala munang Las Piñas. Tatapusin namin yung Bacoor at saka Zapote. Kawawa naman mga Tsaka na pag nagkasundo na dyan, tsaka natin i-connect yan. Kawawa Dahil naman. gustong-gusto niya matapos ng proyektong Teka, ito. kawawa naman yung mga taga Las Piñas. Paano naman iyon? Ilang Anyway. taon na ulit? Ilang taon ng delay? Ha? Ilang taon na? Aba, mamaya na. Oh, sige. Babalita ka Sorry. muna Oo nga pala. Okay, sige. Malakas sa inyo yung kartel. Opo. Sa iba pang balita mga kapatid, kinwestiyon ng Management Association of the Philippines o MAP ang ilang tax relief na ipinangako po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Ayon sa MAP, magandang pakinggan ang isinusulong na income tax exemption ng Pangulo para po sa mga manggagawang kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos. Pero ang tanong po ng grupo, sino ang papasa ng mawawalang buwis mula rito? Umaasa po ang MAP na hindi ipapasa ng gobyerno sa private sector ang pagpasan para mabawi ang mga mawawalang kita ng gobyerno, lalo't mabigat na rin daw ang pasani ng mga negosyante sa bansa. Bunsod po ng tensyon sa Middle East at krisis sa enerhiya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.